Simulan na natin ng tunay na kwento. Panahon nito ng 1998. Lugar ng Leyte. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Alan. Isang dating room attendant sa isang hotel. At lumaki ako sa Manila. Kaya naman kabisado kong pasikot-sikot roon. Hanggang sa mag-apply ako sa pinapangarap kong pagtrabahuang hotel. At doon ay nakasabay ko nga itong si Cesar. Pati na rin si Dante. At habang nag-a-apply nga kami, hindi na maiwasan ng magtanungan habang nakaupo. Na madalas namang nangyayari sa ating mga Pilipino na kinaugalian nating kilalanin ng mga nakakasabay natin sa pag-a-apply habang naghihintay na rin sa mag-i-interview. At doon nga ay kaming tatlo nila Cesar at Dante ang magkakatabi sa upuan. Napagalaman kong si Dante ay nanggaling pa sa Batangas, samantalang si Cesar ay nanggaling pa ng Leyte. At ayon sa kanya 1 linggo pa lamang siyang nangungupahan sa Manila. At hindi niya pa alam ang pasikot-sikot roon. Kaya naman nagkasundo-sundo kaming tatlo na ako na lamang ang gagabay sa kanilang dalawa. Habang patuloy silang nakikipagsapalaran sa Manila para sa kanilang kapalaran. Batid ko ring nahihirapang magtagalog itong si Cesar dahil na rin sa nanggaling ito sa Kabisayaan. Hanggang sa maya-maya isa-isa na nga kaming tinawag para sa interview. At nang matapos na nga kaming tatlo, nanalangin ako na sana ay pare-pareho kaming matanggap sa trabaho. At hindi nga ako nagkamali sa panalangin kong yun. Tuwang-tuwa kaming tatlo nang malaman naming kinakailangan na ang lahat ng aming mga requirements. Sa kadahilanang sa susunod na Lunes ay kinakailangan na naming makapagsimula. Hindi na namin pinalagpas ang pagkakataong yun. Kagad na naming kinumpleto ang mga kailangan. At nang maibigay na naming tatlo, pinagkalooban na rin kami ng uniforme para sa Lunes. Maya-maya pa'y lumabas na kami roon. Sambit na wika pa ni Cesar habang kami naglalakad. Gusto nyo bang tumambay muna sa inuupahan kong tirahan? Medyo malaki-laki rin yun. Kasyang-kasya ang 3 tao roon. At baka sakaling magustuhan nyo rin. Para naman sama-sama na tayo sa isang silid. Lalo pat magkakasama naman tayo sa isang trabaho. Sakto naman noon na naghahanap na rin ako ng aking mauupahan. Sa kadahilanang matagal ko nang sinasabi yun sa aking mga magulang. At ang dahilan ko nga sa kanila noon, upang matuto akong tumayo sa aking sariling mga paa. At hindi na laging nakaasa na lamang sa mga magulang. Hanggang sa napag-usapan naming tatlo na doon na lamang tumambay sa kanyang dormitoryo. Pagdating namin doon, malaki at malawak nga ang kwarto na mayroon pang 2 bakanting higaan na ang tawag nga doon ay bed spacer. Sambit na wika ko pa kay Cesar at Dante. Sa totoo lang ay hindi ko na kailangang mangupahan pa. May tahanan kami rito sa Manila. Pero may kailangan lang akong patunayan sa sarili ko. Kaya naman para sa akin magandang silid na ito. Sige Cesar, ibakante mong 1 higaan para sa akin at kagad akong lilipat rito. Tugong wika naman ni Dante. May nakausap na akong matitirahan. Pero ikakansela ko na lamang. Para dito na rin ako mangupahan. Pakiusap Cesar. Ibakante mo na rin yung 1 higaan para sa akin. At magbabayad na rin ako ngayong araw na ito para sa bakanting higaang yan. Sabay na nagbayad ang 2 sa araw na iyon. Para sa kanilang matutuloy ang bed spacer. At kinabukasan nga ay nagsipaglipat ng 2 sa tinitirahang dormitoryo ni Cesar. Sa ilang araw nilang pagtulog roon, wala naman silang napapansing kakaiba. Maliban lamang sa pagiging balisa ni Cesar tuwing gabi. Na animoy hindi ito mapakali sa kanyang hinihigaan. Kaliwat kanan nitong bumabalikwá sa kanyang kinahihigaan na hindi makatulog. Pasensya na kayo mga bay. Namimiss ko lang ang aming probinsya sa Leyte. Unawain nyo na lamang sana ako. Yun ang madalas na dahilan sa amin ni Cesar.
na nakakaramdam umano siya ng pagka-homesick. Kaya naman sa tuwing gabi ay balisa ito na para bang laging nakamulat ang kanyang mga mata sa gabi at pagising naman sa umaga ay lambot na lambot ito kapag tumatayo na sa kanyang higaan. Hanggang sa dumating na nga ang unang araw ng aming trabaho. Pagbaba naming tatlo sa aming sinasakyang jeep, madali kong kinausap si Cesar habang naglalakad kaming tatlong patungo sa trabaho. Sambit na wika ko pa sa kanya nang, "Ngayon ka palang ba nawalay sa iyong pamilya, Cesar? Bakit parang gabi-gabi ka naman yatang balisa? At sa tingin ko hindi na normal yan. Baka magkaroon ka pa ng sakit sa ginagawa mo. Maaari ka namang magpa-check up. Dahil baka anxiety na yan o kaya insomnia." "Oo nga, Cesar, magpatingin ka na. Kesa naman lumala pa yan. Mas lalong mag-aalala sa iyo mga pamilya mo kapag hindi mo naagapan yan." Paalalang wika iyon ni Dante kay Cesar. Hanggang sa maya-maya ay nakarating na sila sa hotel na kanilang pagtatrabahuan bilang room attendant. Pagpasok namin sa loob, madali kaming binigyan ng kanya-kanyang locker. Saka naman kami nagbihis ng aming uniforme at nagtungo sa floor area. Nasa ikalawang palapag ang pinahawakan sa akin noon na mayroong 12 kwarto na aking lilinisan. Samantalang si Dante ay nasa ikatlong palapag habang si Cesar naman ay nasa ika-4. Bilang baguhan sa hotel na iyon at sa lahat ng mga dapat naming gagawin, ang mga naunang naka-assign sa area ang nagturo sa amin kung papaano nga ba ang tamang standard sa paglilinis. Sa kadahilanang ang ibang mga guests ay masiselan. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, kabisado na namin ang aming mga trabaho at ang lahat ng pasikot-sikot sa hotel kung papaanong mapapabilis ang aming mga gawain. At kapag wala na nga kaming ginagawang tatlo, madalas naming binibisita ang isa't isa sa kanya-kanyang floor upang abalahin sa kanyang pagpapahinga. Matapos nga ang isang buwan, ang dating pang-umagang trabaho namin, sabay-sabay rin kaming inilipat ng panggabi. At simula noon ay may napapansin akong kakaiba kay Cesar. Sa kadahilanang sa panggabi ay mas madali ang aming trabaho. Iilang silid lamang ang aming lilinisan. Sa kadahilanang ang bawat kwarto ay mayroon ng nagpapahingang mga guests. Hindi tulad sa umaga, naabala ang mga tao at mas marami rin ang nagche-check out, lalong-lalo na pagdating ng 12:00 ng tanghali. Kaya naman mas mahaba ang pahinga namin pag panggabi. Yun nga lang ang kalaban mo ay puyat. Subalit naging pabor yun kay Cesar. Sa kadahilanang mas naging aktibo ang kanyang katawan kapag wala ng liwanag ng araw. At isa pa sa ipinagtataka namin ni Dante. Kapag dumadaan kami ng exit patungo sa ika-4 na palapag upang tingnan siya roon at kamustahin. Subalit mas madalas itong hindi namin makita. At kahit sa mga bakanting silid na maaari niyang tambayan, wala rin siya roon. Samantalang may isang kwarto kaming madalas na nakikita na nakabukas ang sliding window na salamin sa likuran. Madalas bakante ang kwartong yon dahil sa maintenance at iniiwan lamang na nakabukas ang pintuan. Kaya ang ipinagtataka namin kung nasa saan si Cesar. Mabuti na lamang sa mga panahong iyon ay hindi pa uso ang CCTV, kaya malaya kaming mag-akyat panahog sa bawat palapag. At ang supervisor naman namin sa gabi, madalas itong natutulog dahil sa katabaan at hirap na hirap maglakad sa exit na hagdan, kaya naman mas malaya kaming mag-akyat panahog roon. Pabulong na wika pa ni Dante sa akin, bandang 12:30 na yon ng gabi. "Alan, napapansin mo ba itong si Cesar? Tuwing mga ganitong oras ay nawawala na siya. Kanina pa natin siyang hinahanap rito. Wala naman siyang ibang dadaanan kung di doon sa atin. Wala rin naman siya rito sa kanyang floor area. Nahihiwagaan na talaga ako sa taong ito." Pareho lamang tayo ng iniisip, Dante.
Ewan ko ba sa taong yun. Subalit sa tuwing umaga natin siyang masusulyapan rito. Lumalabas siya sa bakanting silid at kahit sipatin naman natin sa ilalim ng higaan at kung saan siya maaaring magtago, wala naman siya roon. Nakakapagtaka lang kung hindi naman siya maaaring dumaan sa may bintana. Napakataas noon at wala namang hagdan sa bintana sa ikaapat na palapag. Ay nako, kesa isipin natin siya, Dante, bumalik na lamang tayo sa ating floor area kesa hanapin ang ayaw naman magpakita. Kinabukasan ng umaga habang sila'y papauwi ng dormitoryo, hindi pinapansin ng dalawa si Cesar na nasa likuran lamang nila ito na sumusunod habang naglalakad. Nang biglang nagsalita ito nang, "May problema ba kayong dalawa sa akin? Kanina nyo pa akong hindi pinapansin. Ano bang nagawa ko sa inyo?" Hindi naman nagsalita ang dalawa habang patuloy lamang sa kanilang paglalakad hanggang sa makasakay na ang mga ito ng jeep at makarating sa kanilang dormitoryo. Sabay-sabay silang nagalmusal sa loob ng silid. Subalit ni Isa ay walang nagsasalita na animoy nagpapakiramdaman. Hanggang sa maya-maya ay nagpahinga na rin silang tatlo. Sa kadaylan ng pagsapit ng dilim ay balik na naman sila sa kanilang trabaho. Maraming beses na ganoon ang pangyayari. Subalit ni isang beses ay hindi ito umamin si Cesar kung saan siya nagtutungo. Hanggang sa tuluyang matapos ang kanilang kontrata sa hotel na kanila namang pinagtatrabahuan. Wala namang malalim na dahilan upang magalit ng tuluyan ng dalawa. Kaya naman muli silang nagimikan at nagkasundo-sundo. At napagplanuhan nga nilang tatlo magtungo na lamang sa tahanan nila Cesar sa nalalapit na festival sa Leyte. At pagkatapos umano ng festival, muli silang babalik sa Manila upang mag-apply sa ibang hotel. Sambit ng wika pa ni Cesar, "Napakaganda sa lugar namin at napaka-presko ng hangin. Medyo may pagkabundok nga lang yung tinitirikan ng aming tahanan. Pero hindi kayo magugutom roon. Sa dami ng mga nakatanim na gulay sa paligid ng aming tahanan. At bababa rin tayo ng bukid para matunghayan nyo sa kabayanan ng pagdaraos ng festival. Ikatutuwa ninyong dalawa ang lugar para naman bahagya tayong makaiwas sa ingay ng Maynila." Tugon naman ni Dante sa mga sinabi ni Cesar. "Sige, sama ako. Pero hintayin muna natin ang ating pera. Yun ay panguling sahod natin sa hotel. Para naman may pangpamasahe tayo balikan. At syempre kinakailangan din natin ng budget doon. Ikaw ba, Alan, sasama ka ba?" "Oo naman. Alangan naman kayong dalawa lang." Sa mga sinabi ni Cesar sa kanilang probinsya, mukhang makakalanghap nga tayo roon ng sariwang hangin at makakakain na rin ng sariwang gulay. Sige, at hintayin na lamang natin ang ating huling sahod para naman matuloy ang ating plano. Makalipas ang isang linggo, tuluyan na nga silang nagbiyahe patungo ng Leyte. At ang iba sa kanilang dinaraanan noon sakay ng bus patungo ng mga probinsya. Ang karamihan sa daan ay hindi pa simentado, lalong-lalo na pagdating sa parting Bicol. Kaya naman sobrang alikabok. Sumakay din kami noon ng barko hanggang sa lubusang makarating sa lugar nila Cesar. Napakalayong biyahe at pagdating pa namin doon, kinakailangan pa naming baktasin ng masukal na daanan bago lubusang makarating sa tahanan nila Cesar. Subalit pagdating namin sa tuktok ng bundok, sulit naman ang lahat ng pagod dahil sa ganda ng tanawin at naglalakihang mga puno. Hanggang sa masipat namin ang tahanan nila Cesar, nayari lamang sa pawid at sawali. Payak na pamumuhay lamang ang meron sila roon. Maya-maya pa'y sumalubong na sa amin ng isang matandang lalaki. Nagmano roon si Cesar. Habang rinig naman namin ang sinabi ng matanda na nagwiwika ng, "Bakit mo isinama ang dalawang yan rito? Baka mapahamak pa yan sa lugar natin. Cargo de konsensya mo pa yan, Cesar.
Alam mo naman ang lugar nating ito. At hindi lang tayo ang naninirahan dito. Siguro naman na hindi mo nalilimutan kung anong uri ng nilalang ang nasa karatig tahanan natin. Ay nako Cesar, nagdala ka pa rito ng sakit ng ulo. Sabay alis ng matanda sa harapan ni Cesar at nagtungo na ito sa kanilang tahanan upang maghanda ng kanilang makakain. Hindi ko naman maiwasang magtanong kay Cesar sa mga oras na yun dahil sa aming narinig ni Dante doon sa matanda. Cesar, mukhang hindi kami welcome sa inyong tahanan. Parang ayaw kaming tanggapin ng iyong lolo. Nasaan na ba ang mga magulang mo? Ako ang bahala kay lolo. Ganyan lang talaga yan. Mukha lang masungit pero mabait yan. Halina kahit pumasok sa loob ng tahanan. Susundan ko lamang doon si lolo para makapaghanda kami ng pagkain. Hindi na sinagot ni Cesar kung nasa saan ang kanyang mga magulang. Samantalang si Lolo Efren na lamang ang nag-iisang naninirahan doon. Habang nasa Manila itong si Cesar na nagtatrabaho. Maya-maya pa ay may daladala na itong kamote. Habang may 3 kape naman na nasa tasa. Maliwanag pa noon ang araw. Subalit 6:00 na ng hapon na unti-unti na rin kumukulimlim. Uwi ka pa ni Dante habang nakatingin sa paligid at manghang-mangha sa ganda ng kalikasan. Totoo nga ang sinabi mo Cesar, napakasarap ng simoy ng hangin rito habang malamig na dumadampi sa aking balat dahil na rin sa naglalaki ang mga puno at nagsisipagtaas ang mga bukid na kanina naman nating dinaanan. Sabi ko naman sa inyo, makakaramdam kayo rito ng kaginhawahan dahil nga sa sariwang hangin na malalanghap ninyo at sa ganda ng tanawin at kalikasan. Pero wag na wag kayong magtatangkaro na magtungo sa kabilang bukid. Maraming mababangis na hayop dyan na magpahanggang sa ngayon na hindi pa rin nahuhuli. Ano namang klaseng mababangis na hayop? Basta mababangis sila. Wag ninyong kalilimutan ang aking payo na wag kayong magtutungo dyan dahil maaari kayong pagpiestahan ng mga ligaw na hayop. Sige na at kumain na kayo ng kamote. Sariling tanim yan ng aking lolo dyan sa may bakuran. Napapansin ko sa mga oras na yon si Lolo Efren. Kahit na nga may katandaan na ito, subalit napakabilis pa rin niyang kumilos. Siguro ay dahil na rin sa sariwang pagkain na nakatanim sa kanilang bakuran. Maaliwalas naman ang kanilang tahanan. Kahit na nga bayari lamang ito sa kahoy, gayon na rin sa sawali at pawid. Hindi na namin pinalagpas ni Dante ang pagkakataon upang makapagpahinga. Dahil sa dami ng kamoting inihain sa amin ni Cesar, habang ipinaparis sa mainit na kape, busog na kami roon. Kaya naman nagdesisyon na kaming magpahinga dahil na rin sa pagod at layo ng aming biyahe. Sabay-sabay na kaming nagtungo sa dating silid ni Cesar. Komportable naman kaming 3 magkakasama. Dahil nga sanay na rin kaming magkakasama sa dormitoryong aming tinutuluyan sa Manila. Subalit habang nasa kasarapan kami ng pagtulog, nagising ako sa paulit-ulit na huni ng mga ibon. Kakaiba ang mga huning iyon. Pati na rin ang paghuni ng uwak ay sunod-sunod ko na rin naririnig. Hanggang sa marinig ko ang tinig ni Cesar habang nagwiwika ng, "Ang lakas naman ng loob nyo na magpunta rito. Gusto nyo bang ubusin ko na kayong lahat para naman lubusan ng manahimik ang lugar na ito dahil sa kagagawa ninyo, pati kami ay nadadamay." Hindi ko maunawaan ang pinagsasasabi ni Cesar sa mga oras na yun habang nakadungaw ito sa kanilang bintana. Maya-maya pa'y may kinuha ito sa kanyang bag habang patuloy lamang akong nakahiga at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Samantalang si Dante naman ay walang kamalay-malay sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Nasipat kong lumapit kay Cesar ang matanda habang pinipigilan ng kanyang apo na wag na itong lumabas ng tahanan. "Apo, hayaan mo na lamang sila. Hindi naman makakalapit ang mga yan sa ating tahanan. At alam kong hindi nila makakalimutan ang propesiya hanggang paramdam na lamang sila. At wag na wag silang magkakamaling pumasok sa ating bakuran. Dahil ang propesiyang naghihintay
ay maaaring maganap kahit na anumang oras. Sige na po, bumalik ka na sa iyong silid at magpahinga ka na roon. Ako na lamang ang bahalang magbantay sa ating tahanan. Kilala naman siguro nila ako na walang sinasanto kapag nagkamali sila sa kanilang mga galaw. Naging kalmado si Cesar sa mga sinabi ng kanyang lolo. Muli na itong bumalik sa kanyang higaan, habang ang kanyang lolo naman ay nananatili sa may bintana at palingalinga sa paligid ng tahanan. Muli na lamang akong bumalik sa aking pagkakaidlip, sa kadahilan ng hindi pa nakakabawi ng maayos ang aking katawan sa layo ng aming biniyahe bago man lamang makarating sa tahanan nila Cesar. Pagkagising ko ng umaga, mahimbing pa ring natutulog si Dante, habang si Cesar ay wala na sa silid. Dahan-dahan na akong lumabas ng kwarto, habang si Dante ay iniwan kong nananatili pa rin natutulog. Palingalinga akong tinitingnan kung nasa saan ang maglolo. Subalit wala sila roon sa loob ng tahanan. Binuksan ko ang pintuan sa pagbabaka sakaling nanduroon lamang sila. Pagsipat ko sa labas ng tahanan, nakita ko si Cesar na papalapit na sa akin at nanggaling ito sa labas ng kanilang bakuran habang may daladalang mga panggatong. At ang kanyang lolo naman ay naglilinis ng kanilang bakuran habang inaalis ang mga damo roon. Napakaaga nyo namang gumising, Cesar. Sana ginising mo na lamang ako para natulungan man lamang kitang kumuha ng mga panggatong. Ganito talaga rito sa probinsya. Maagang natutulog sa gabi, maaga ring gumigising sa umaga. Ayos lang, Alan. Kaya ko namang kumuha ng mga panggatong. At ito talaga ang gawain ko rito. Samantalang yan si Lolo Efren, libangan niya talaga ang maglinis dyan sa bakuran at magtanim ng mga pagkaing maaaring pakinabangan balang araw. Halika at magkape muna tayo. Madaling nagtimpla ng kape si Cesar at doon kami tumambay sa may balkonahe kung saan makikita mo ang sikat ng araw at naglalakihang mga puno. Nasa liblib ang kinatitirikan ng tahanan nila Cesar at hindi mo nga akalaing may tahanan pala roong nakakubli. Niwala man lamang na ikikwento si Cesar patungkol sa kanyang mga magulang. Kaya naman hindi ko na tinangkang magtanong muli sa kadahilan ng nararamdaman kong may tinatago ang dalawang maglolo. Maya-maya pa'y dumating na rin si Dante na muli namang ipinagtimpla ng kape ni Cesar. Sambit na wika pa nito ng, "Magandang umaga sa inyong dalawa. Ang sarap talagang matulog sa probinsya. Napakalamig ng simoy ng hangin. Para ka na ring naka-aircon. Ibang-iba talaga ang pamumuhay rito, na para bang kapayapaan lamang ang nangingibabaw. Napakatahimik pa ng paligid. Hay, ganitong uri ng buhay ang gusto ko. Tahimik lang, na para bang walang problema." "O, eto na ang kape mo, Dante. Para mainita na yung sikmura mo. Siya nga pala, matapos nating magkape, samahan niyo ako sa may ilog. Diretso maliligo na rin tayo. Manghuhuli tayo ng mga sariwang hipon doon. Ganoon pa kayaman ang kalikasan dito sa amin. Libre ka pang makakakuha ng maaari mong maipangulam. Hindi tulad sa Manila, na bawat galaw natin kinakailangan ng pera. Kaya hindi tayo maaaring mawala ng trabaho roon." "Sige ba, gustong gusto ko yan. Hindi ko pa yan nararanasan sa Manila." Maya-maya pa'y naglakad na ang tatlo papunta sa may ilog. Bitbit ang kanilang lalagyanan ng hipon, pati na rin ang kanilang panghuli na mayroong kulambo. At bago sila nakarating sa nasabing ilog, 30 minutos din ang nakalipas sa kanilang paglalakad. Manghang-mangha si Dante at Alan dahil sa dami ng hipon na nagsisiksikan sa mga bato, lalong-lalo na sa gilid ng ilog. At ang hipon sa ilog na iyon, ito yung uri ng hipon na mayroong 2 sipit. Sa kadahilanang ang mga ganong uri ng hipon
ang nabubuhay lamang sa tubig tabang. Subalit habang patuloy sila sa pagkuha ng mga ito, merong dalawang magandang binibining dumaan habang patuloy na naglalakad patungo sa masukal na damuhan. May mga daladala itong batya na nakaatang sa kanilang ulunan. Sambit na wika pa ni Dante nang makita ang dalawang magandang binibini. Ang akala ko sa syudad lamang tayo makakakita ng magagandang babae. Pati pala rito sa inyo, Cesar, ay mayroon din. Ay nako, Dante, umiral na naman niyang mga mata mo. Ipagpatuloy na lamang natin ang pagkuha ng hipon kesa ihabol mo ng tingin niyang dalawang mata mo sa binibining yun. Ikaw talaga, Dante. Tama si Alan. Isa pa, hindi mo kilala ang mga yan. Huwag kang magpapalinlang sa nakikita ng iyong dalawang mata. Lalong-lalo na sa kagubatang ito. Dahil maaaring hindi tunay ang nakikita mo. Maniwala ka sa akin. Sa kadahilanang dito na ako lumaki kasama si Lolo Efren. Ipinagpatuloy na lamang ng tatlo ang pangunguha ng hipon. Hanggang sa mapuno nila ang sisidlan. Matapos ay diretso nang naligo ang tatlo. Subalit sa hindi inaasahan ay mayroon ang 4 na kalalakihan ang nakatayo sa gilid ng ilog habang pinagmamasdan silang tatlo. Matatalim kung makatitig ang mga ito. Naanimoy hindi papahuli ng buhay sa kanilang inaasal. Hanggang sa nagsalita na si Cesar at nagwika ng, Jaime, ikaw pala yan. Ano namang ginagawa mo rito sa ilog? At bakit napakasama naman ang tingin mo sa amin? Wala naman kaming ginagawa sa iyo. Tugong wika naman ng nagngangalang Jaime. Wala naman, Cesar. Masama na ba ngayong tingnan kayong tatlo? Maligayang pagbabalik, Cesar. At nagsama ka pa ng 2 kaibigan mo. Natatakam lamang ako sa ginawa mong pagsama sa kanila rito. Nalalapit na ang festival at hindi na ako makapaghintay na mapasamin silang 2. Pabulong na wika naman ni Alan kay Cesar. Anong pinagsasasabi ng mga yan, Cesar? Hindi namin maunawaan ni Dante. Hayaan nyo lamang sila at huwag nyong intindihin. Oros kalampag lang ang bibig ng mga yan. Mayayabang dahil marami sila. Pasigaw na wika naman ni Cesar sa 4 na kalalakihan. Jaime, huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo sa araw ng festival. At baka imbis na kami ang maperwisyo mo. Kayong lahat ng angkan mo ang maubos ko. Huwag mong kalilimutan ang propesiya. At huwag kang magpapakakampante kung totoo nga bang mangyayari yon o hindi. Isa pa sa wag mong kakalimutan ang ginawa ng iyong angkan sa aking pamilya. Wag ninyo akong pupunuin pati na rin ang aking Lolo Efren. Hanggat matino pa ang aking pag-iisip, umalis na kayong 4 rito at baka pulutin ang katawan ninyo sa dulo ng ilog na ito. Bahagyang nagiba ang mukha ni Cesar habang may nanlilisik na mga mata na sa mga oras lamang namin na iyon natunghaya ni Dante. Napatras ang mga kalalakihan dahil doon at nagsipaglakaran na ito patungo sa masukal na damuhan. At nang hindi na nga namin masipat ang mga kalalakihan, muli nang nanumbalik sa dati ang kakaibang itsura ni Cesar, pati na rin ang dating panlilisik ng kanyang mga mata. Wika pa ni Dante kay Cesar. Kakaiba ka pala magalit, Cesar. Ngayon lang namin napansin ni Alan. Sa ilang buwan din nating pagsasama sa dormitoryo. Parang pumangit ang itsura mo kanina nang nagalit ka. Pati na rin ang 2 mata mo ay nanlilisik. Namalikmata lang kayo. O kaya ay namamaligno lamang tayo sa ilog na ito. Tara na at baka naghihintay na sa atin si Lolo Efren. Muli na lamang naming binaktas ang daan patungo sa tahanan, habang daladala ang mga hipo na aming nahuli. Pagdating namin doon ay kagad na niluto iyon ni Cesar, habang si Lolo Efren naman ay nagbabayo ng palay upang may maisaing na bigas. Primitibo pa rin ang pamamaraan ng pamumuhay nila roon dahil nga sa nasa tuktok ng bukid ang kanilang tahanan at walang makabagong mga kagamitan. Sa kadahilanang hindi rin naaabot ng kable ng kuryente roon. Tipikal na normal na pamumuhay ang kinagisnan nitong si Cesar.
Kaya naman hindi kami makapaniwalang pinipilit niya ring makipagsapalaran sa Manila upang maiahon sa kahirapan ng kanyang lolo Efren. Subalit hindi mo mababaka sa kanilang mukha ang pagrereklamo sa buhay at nananatiling positibo ang dalawang maglolo sa kabila ng kanilang sitwasyon sa pamumuhay sa bukid. Ayon pa nga sa kanila, hindi sila maaaring magreklamo sa buhay dahil kung tutusin ay mas malusog pa ang kanilang pangangatawan kaysa sa mga naninirahan sa syudad. Kumuha pa ng masarap na sabaw ng buko si Cesar at yun umano ang gagawin naming pinaka-juice sa aming hapagkainan. Maya-maya pagdating ng 12:00 ng tanghali, inilapag na sa mesa ang masarap na hipon. Giyon na rin ang iba't ibang uri ng prutas na madalas namang inaani ni Lolo Efren. Hanggang sa nilantakan na nga namin ang masasarap na pagkain na inihain sa amin ng maglolo. Sige, kain lang ng kain. Diba sabi ko sa inyo, sariwa ang mga pagkain rito. Kaya kapag bumalik na tayo ng Maynila, malamang ay hanap-hanapin niyo ang mga sariwang pagkain rito. Tama ka, Cesar. Lalo na itong mga hipong sariwa. Hindi katulad sa nabibili natin doon. Bilasana at malalambot na ang hipon. Samahan pa ng mga prutas na kinuha ni Lolo Efren. Mukhang malilibang tayo sa pananatili rito, Dante. Mamaya na ang kwentuhan ninyo. Ipagpatuloy na muna ang pagkain habang mainit pa ang mga ito. At nang matapos na nga silang kumain, kumuha ng debateryang radyo si Cesar. Inilagay ito sa kanilang balkonahe habang patuloy na nakikinig silang lahat. Maya-maya pa'y nakaidlip sila sa katanghaliang tapat dahil na rin sa masarap na simoy ng hangin na nanggagaling sa kalikasan. Ay nako ang mga kabataang ito, kung saan lamang abutan ng antok ay doon na matutulog. Hinayaan na lamang ni Lolo Efren na nakabukas ang radyo. Nagtungo ito sa labas ng tahanan habang patuloy pa ring pinangangalagaan ng kanyang mga nakatanim na halaman doon. Ang sahig nga pala ng tahanan nila Cesar ay yari lamang sa kawayan. Kaya naman labas-pasok ang sariwang hangin doon na animoy hinihelika sa katanghalian. Unang nagising si Alan sa kanilang tatlo. Mga bandang 2:00 na yon ng tanghali. Nasipat niya itong si Lolo Efren na animoy may ginagawang ritual sa kanilang bakuran. Habang may hawak-hawak na baon ng niyog at nasipat niyang meron itong apoy sa loob. Patuloy ang pag-usok nito habang paikot-ikot si Lolo Efren sa kanyang mga halaman, pati na rin sa paligid ng kanilang tahanan. Dahan-dahang lumapit roon si Alan at nagtanong sa matanda ng, "Ano hong ginagawa ninyo, Lolo Efren? Bakit po kanina pa kayong paikot-ikot riyan habang pinapausukan nyo rin ang paligid ng tahanan?" Sinaunang kaalaman pa ito, iho. Ang pagpapausok sa paligid ng tahanan ay isang paraan upang mailayo ang masasamang elemento na umaligid sa aming bahay. Ah, ganun ho ba yun, Lo? Kaya pala kanina pa kayong paikot-ikot riyan. Siya nga pala, Lo, may iba lang. Sino ho yung sinisigawan ni Cesar kagabi sa may bintana? Naalimpungatan ho ako 10 oras ng gabi dahil sa mga naririnig kong iba't ibang huni ng ibon. Ano ho ba ang mga yon? Huwag mong intindihin ang mga naririnig mo. Alam mo namang nandito tayo sa bukid. Kaya naman makakarinig ka talaga ng iba't ibang huni ng ibon. I-enjoy nyo na lamang ang pananatili rito sa aming tahanan. At kaming dalawa ni Cesar ang bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sa kadahilanang hindi namin kayo pababayaan ni Cesar bilang aming mga bisita. Pero sino ho yung sinigawan ni Cesar kagabi sa may bintana? Hindi na nagsalita ang matanda. Muli itong naglakad papalayo at tumikot sa tahanan. Habang patuloy pa ring pinapausukan ang paligid. Gayon na rin ang silong ng kanilang bahay. Kapansin-pansin naman ang mga kakaibang kwintas ng matanda. Habang may mga bracelet din ito na nanggaling sa kalikasan. Maya-maya pa'y nagising na ang dalawa. Oy Alan, anong ginagawa mo riyan sa taniman ni Lolo?
Halika at sumama ka sa amin ni Dante. Mangunguha lamang tayo ng pulot-pukyutan. May nakita ko roon ng pagkuha ko ng mga panggatong kanina umaga. Ano, sasama ka ba sa amin? Tugon naman ni Alan sa pagyaya ni Cesar. Oo naman, hindi pa rin ako nakakita kung paano kumuha niyan. Halika na para makatikim kayo ng masarap na laman ng pulot-pukyutan. Sobrang tamis noon, pero dito libre mo lang makukuha. Nagdala sila ng 2 palapa ng niyog habang hila-hila nilang patungo roon. At nang masipat na nga nilang nagkukumpulang mga bubuyog. Ibinilog nila ang 2 palapa at saka ito sinindihan. At pinausok sa tapat ng mga bubuyog hanggang sa magsipagalisan ng mga ito. Naiwan naman sa itaas ng puno ang matamis na hani. Habang dahan-dahan itong inaakyat ni Cesar dala-dala ang timba. At nang makuha na nga niya ang lahat ng iyon, naupo silang 3 sa ilalim ng malaking puno. At doon ay pinagsalu-saluhan ng matamis na pulot-pukyutan. Hindi pala madali ang pagkuha nito, Cesar. Kaya pala medyo may kamahalan din ito sa Manila. At saka napakasarap nito dahil wala pang ibang pinagdaraan ng proseso. Oo naman, Alan. Purong-puro itong kinakain natin. Natutunan ko lang rin ang pangunguha nito kay Lolo Efren. Siya nga pala, Cesar. Kailan ba tayo bababa ng bayan para masulyapan natin yung sinasabi mong festival? Sa susunod na linggo na yon, Alan. Huwag kang mag-alala dahil 4 tayong bababa roon. Kasama natin si Lolo Efren na madalas ding nanonood ng festival. Kaya pa ba ni Lolo Efren bumaba sa layo ng bukid na ito? Oo naman, Alan. Huwag mong minamaliit si Lolo Efren. At kahit na matanda na yan, hindi kanya nauurungan kahit na gaano pa kalayong lalakarin. Pansin ko nga yun kay Lolo Efren. Parang wala siyang kapaguran, lalong-lalo na sa pag-aasikaso ng kanyang mga tanim sa may bakuran. Tara na at bahagyang kumukulimlim na ang panahon. Baka abutan pa tayo rito ng malakas na ulan. Pagbalik nila sa tahanan, may mga dalang gulay na itong si Lolo Efren para sa kanilang kinagabihang ulam. Subalit habang papadilim na ang panahon, bumugso naman ang malakas na ulan. Ngunit may kakaibang nararamdaman itong si Cesar. Sambit na wika pa ng matanda habang nakatingin sa kanyang apo. Kontrolin mo ang iyong sarili, Cesar. Matagal na panahon na ang mga nangyari at huwag mo nang sariwain ang lahat ng iyon upang hindi mapahamak ang iyong mga kaibigan. May takdang panahon para dyan at ang propesiya ay nalalapit na upang matigil na ang lahat ng kanilang kasamaan. Manatili ka muna roon sa iyong silid at huwag kang lalabas hanggang sa matapos ang malakas na ulan upang mawala ang iyong nararamdaman. Madaling nagtungo si Cesar sa kanyang silid. Subalit nang susundan na iyon ng 2, pinigilan sila ng matanda at nagwikang hayaan lang muna siyang nag-iisa. Nagpatuloy pa rin ang malakas na ulan hanggang sa kumain na ng gabihan ng 2, pati na rin itong si Lolo Efren. Subalit si Cesar ay nananatili pa rin sa loob ng kanyang silid at hindi rin ginagambala iyon ng matanda. May tanong ko lang, Hulo, nasa Manila pa lamang kami ay may napapansin na kaming kakaiba kay Cesar. Ano ho bang tunay na nangyayari sa kanya? Mahabang usapin ang tanong mong yan, iho. Ayaw kong manggaling pa sa akin ang katotohanan patungkol sa kanya. Sa kadahilanang malaki na ang kanyang pinagbago kesa noon nang matagpuan ko siya habang may malakas na ulan. Alam kong hindi mawala sa kanyang isipan ang lahat ng mga nangyari. Bata pa siya ng aking matagpuan habang pinapas lang ang kanyang mga magulang nang walang mga kaluluwang kampo ng kadiliman na naninirahan malapit sa bukid na ito. Tama ang narinig ninyo. Hindi ko kaano-ano si Cesar at kinuha ko siya upang maligtas sa kamay ng masasamang nilalang. Kaya sa tuwing may malakas na ulan, bumabalik sa kanyang alaala ang pagpaslang sa kanyang mga magulang. Naniniwala ba kayo sa tinatawag na aswang? Nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa sinasabi ko o hindi. Totoo ang mga nilalang na yan. Sa kadahilan ng isa kong babaylan.
At marami na akong nakitang iba't ibang uri ng aswang. Nasa katawang tao lang rin naman sila. Subalit may kakayanang gumawa ng masama sa kapwa. Lalo na sa pagdating ng takip silim. Diyan sila nagsisipaglabasan. At kung sa inaakala ninyo ay dito lamang makikita yan sa kabundukan, nagkakamali kayo roon. Sa kadahilanang marami na rin naninirahan sa syudad na kung titingnan ninyo isang normal lamang siyang tao. Subalit may maitim itong kapangyarihan na maaari niyang gamitin ninuman. Huwag kayong matakot, iho. Hindi namin kayo pababayaan ni Cesar. At meron pa siyang itinatagong lihim sa inyo. Subalit siya na lamang ang magsisiwalat at sana'y tanggapin niyo pa rin siya bilang tunay na kaibigan. Matapos naming kumain, madali kaming nagtungo ni Dante sa silid. Subalit dinatnan lang namin si Cesar na nakatalokbong ng kumot. Pinabayaan na lamang namin iyon ayon na rin sa bilin ng matanda. Patuloy pa rin ang paglakas ng ulan hanggang sa makatulog na rin kaming dalawa ni Dante. Kinabukasan ay maaga kaming ginising nito. Gagawa umano kami ng patibong para sa baboy ramo. Madali kaming nagalmusal saka nagtungo sa kagubatan. Noong araw ay marami pang nagkalat na hayop sa bukid, malapit sa tahanan nila Cesar. Hindi tulad ngayon na halos maubos na ang mga ito. At habang nasa liblib kami ng masukal na damuhan, at may naglalakihang mga puno, habang may naghahaba ang mga baging, pakiramdam ko ay may mga nakatingin sa amin na nakakubli lamang sa masukal na damuhan. Kinikilabutan ako sa mga oras na yun nang hindi ko naman may paliwanag. Sambit ng wika pa ni Cesar. Ngayon lang ba kayo nakaranas ng ganito? Yung manghuli ng baboy ramo. Dito kasi sa bukid. Karamihan talaga sa kinakain namin ay libre lang na nanggaling sa kalikasan. Kaya kung tutusin ay matipid kami rito. Bigas na lamang ang kinakailangan namin. Subalit minsan naman ay pinapalitan na lamang namin ang kamoting kahoy. Tugong wika naman ni Alan. Sa totoo lang, Cesar, ngayon lamang ako nakaranas ng mga ganito. Sa Manila na namulat ang aking pag-iisip. Subalit nanggaling din naman ang probinsya ang aking mga magulang. Yun nga lang doon na sila nanirahan sa Manila. Kaya naman hindi ko na naranasan ang mga ganito. Ewan ko lamang dito kay Dante. Kasi nanggaling pa ito sa probinsya ng Batangas. Naranasan ko rin naman yan. Yun nga lang hindi baboy ramo. Mga ibon lang ginagawa namin ng bitag. Kasi wala namang baboy ramo sa bukid namin. Hindi katulad dito na may malawak na kabundukan. Kaya kahit papano ay may ideya ako sa ganitong uri ng pamumuhay. Ibig sabihin si Alan lang talagang hindi sanay sa pamumuhay sa bukid. Kaya sulitin mo lang, Alan, ang ilang araw na pamamalagi ninyo rito. Maya-maya ay may narinig kaming kumakaluskos sa damuhan. Nanatili kami sa isang malaking puno sa di kalayuan. At doon ay nagkubli kami habang sinisipat ang patibong. Naglagay ng ilang paing gulay si Cesar, pati na rin ang isang daladala niyang sisiw. Nang masipat namin ang isang malaking baboy ramo na lumabas at nanggaling sa masukal na damuhan. Madali itong nagtungo sa patibong na ginawa ni Cesar at kagad na sinunggaba ng lahat ng pain. Nang dahil doon ay pumulupot sa kanyang leeg ang taling inilagay ni Cesar. Subalit nang mahuli na ito sa patibong, biglang lumabas na nanggaling sa damuhan ang pangkat ni Jaime. Papalapit na ang apat na iyon sa baboy ramo. Sa pag-aakalang wala na kami roon, habang nakakubli lamang sa isang malaking puno. Madaling tumayo si Cesar at sumigaw sa pangkat ni Jaime nang, "Kayo na namang apat, sinusundan niyo ba kami, Jaime? Subukan niyo lamang na hawakan ang baboy ramong yan. Dito pa lamang ay magkakalintikan na tayo. Mukhang unti-unti ninyong inuubos ang pasensya ko.
Nagpapapansin ba kayo sa aking mga bisita? Hindi mangyayari ang mga pinaplano nyo. Hindi ubrang lahat ng yan sa akin. Wag na wag lang kayong magkakamali ni isa. Dahil sisimulan ko na ang propesiya kapag pinakailaman ninyo kami. Nag-aangil ang apat na iyon. Kahit na nga ba nagliliwanag ang sikat ng araw. Subalit habang naglalakad na papalapit si Cesar, papatras naman ang ginagawa ng apat na iyon. Habang patuloy pa rin nagwiwika ito ng, alam kong naniniwala kayo sa propesiya. Babayla ng aking lolo Efren at hindi yun magkakamali sa kanyang propesiya tungkol sa inyo. Huwag na ninyong tangkain pa na gumawa ng masama sa amin upang hindi magkatotoo ang masamang propesiya na nakita sa inyo ng aking lolo. Bukod doon ay inilathala iyon ni Lolo Efren sa inyong pinuno at alam kong lahat kayo ay binigyan ng babala. Tuluyan ang nagsipag-alisan ng apat na iyon hanggang sa lumapit na rin kaming dalawa ni Dante kay Cesar. Madaling tinalian namin ang apat na paa ng baboy ramo at nagputol ng isang mahabang kahoy upang gamitin sa pagbubuhat ng aming nahuli. At sa patuloy naming paglalakad papauwi, batid namin ni Dante ang katahimikan ni Cesar na para bang may malalim itong iniisip. Subalit hindi na bago para sa amin iyon. Sa kadailanang nang nasa dormitoryo pa lamang kami, pansin na namin ang pagiging kakaiba niya. Doon na nagkaroon ng pagkakataong magtanong itong si Alan habang buhat-buhat nila ang baboy ramo na kanilang nahuli. Pagtatanong na wika pa nito ng, Cesar, siguro naman kahit papano'y pagkakatiwalaan mo kami ni Dante. May nasabi kasi sa amin kagabi si Lolo Efren at yun ay patungkol sa iyo. Nahihiwagaan lang kami sa pagkatao mo. Hindi ka pala niya tunay na apo at may masaklap ka umanong nakaraan kapag umuulan. Yun ay tungkol sa mga magulang mo. Pasensya ka na kung pinanghihimasukan na namin ang buhay mo. Siguro naman kahit papano ay tinuring mo na kaming kaibigan. Sa ilang buwan pa lamang nating pagsasama-sama sa dormitoryo. Hindi kami magtatanong nito sa iyo kung hindi kami nag-aalala. At syempre kung wala kaming pakialam sa iyo. At ang huling nasabi lamang sa amin ni Lolo Efren ay may tinatago ka pa raw lihim patungkol sa iyong pagkatao. Tulad na nga lang ng paulit-ulit naming naririnig na propesiya. Sino ka ba talaga, Cesar? At anong uri ng pagkatao mayroon ka? Kung aaminin ko ba sa inyo, maniniwala ba kayo? Subalit baka pagtawanan nyo lamang akong dalawa at ang isa pang matindi roon, siguradong lalayuan nyo na ako. Ayos lang naman sa akin. Sa kadailanang noon pa man ay sanay na akong mag-isa. Ngayon lamang ako nagkaroon ng kaibigan na tulad ninyo. Sa kadailanang noong nag-aaral pa lamang ako. Madalas na akong kinukutya at binubuli hanggang sa magkolehiyo. Subalit pilit ko pa rin nilalabanan ang buhay sa kapatagan. Ngunit parang hindi ako nararapat para doon dahil na rin sa pagiging kakaiba ko. Alam ko namang napapansin ninyo iyon. Sa kadailanang hindi ko kayang kontrolin ang aking sarili sa lahat ng oras. Marami akong espiritual na gabay. Mga engkanto sila na nanggaling sa kagubatang ito. Si Lolo Efren ang nagbigay sa akin ng lahat ng yon upang kahit saan man ako magpunta ay may magbabantay sa akin. Kaya kung mapapansin ninyo sa syudad, madalas akong kinakahula ng mga aso dahil nakikita nila ang mga gabay na nasa aking likuran. At ang hindi nyo kayang tanggapin sa aking sasabihin ngayon at aking isisiwalat sa inyo ay hindi ako pangkaraniwang tao. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyong ang dugong nananalaytay sa aking katawan ay nasa lahi ng mga aswang? Huwag ka namang magbiro, Cesar. Naniniwala ako sa mga ganyang nilalang dahil sa amin sa Batangas, sinasabi ng mga manggagamot na totoo ang mga ganyang uri ng nilalang. Basta ako kung anong uri ka man, Cesar. Hindi ako natatakot sa iyo. Alam mo kung bakit? Isa kang mabuting tao. Dahil kung masama ka,
Doon pa lamang sa dormitoryo ay maaari mo na kaming kitla ng buhay. Isa pa ngayon pa lamang, nandirito kami sa iyong teritoryo. Magkakasama pa rin tayo at hindi mo kami pinapaslang. Salamat sa inyong dalawa. Sana nga ay hindi magbago ang tingin ninyo sa akin sa pagbalik natin ng Maynila. Siya nga pala, pagpasensya nyo na ako sa inasal ko kagabi. Siguro naman ay naikwento na sa inyo ni Lolo Efren ang nangyari sa aking mga magulang na pinaslang ng masasamang nilalang. At ang mga nilalang na yon ay kalahi ni Jaime. Yung 4 na kalalakihang palaging nagpapakita sa atin. Ang mga ninuno nila ang pumaslang sa aking mga magulang. At ang naririnig ninyong propesiya, ako ang nakalathala doon na maaaring pumaslang sa kanilang lahat sa muli nilang pagkakamaling gagawin sa akin. At hindi nila ako kayang galawin dahil sa proteksyon na ibinibigay sa akin ni Lolo Efren. Pagtatanong na wika pa ni Alan. Bakit naman nila pinaslang ang mga magulang mo? Kung iisa lamang naman pala kayo ng dugong nananalaytay na nasa lahi ng mga aswang. Tama ka, Alan. Iisa nga kami ng dugong nananalaytay, pero magkakaiba kami ng pamamaraan. Hindi masama ang aking mga magulang sa kadahilan ng hindi sila pumapaslang ng mga tao. At dahil sa pagpupumilit ng aming dating pinuno na kumitil kami ng buhay, lumikas ang aking mga magulang upang makaiwas kami. Subalit sinundan pa rin nila kami upang paslangin ang aking mga magulang. At nang napadaan noon si Lolo Efren sa aming tahanan, huli na ang lahat, wala nang buhay ang aking mga magulang. At nang isusunod na nga nila akong paslangin, umarang si Lolo Efren at pinagtangka ang paslangin ng lahat ng mga yon kaya nagsipaglikas. Hindi ko rin nakalaing magagawi roon ang matanda sa kadahilan ng malakas ang ulan sa mga panahong iyon. At nang kunin niya ako sa aming tahanan, doon ko lamang napag-alaman na isa pala siyang babaylan na may kakaibang kakayanan sa mundo ng espiritual. At magmula noon ay kinupkup niya na ako. May kakayanan siyang tanggalin ang aking pagiging aswang. Subalit hindi yun ginawa ni Lolo Efren dahil sa nakita niyang propesiya. At kung aalisin niya sa akin ang sumpang nananalaytay sa aking dugo, ang propesiyang kanyang nakita ay hindi mangyayari. Na ako ang papaslang sa lahat ng lahi nila Jaime. Konektado ang lahat ng mga pangyayaring yon sa kinabukasan at kung bakit napaslang ang aking mga magulang. Pati na rin kayong dalawa na nandirito ngayon sa aming lugar. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nakita na ng aking lolo. May hinihintay na lamang siyang kunting pagkakamali ng mga kasama ni Jaime. At doon magsisimula ang propesiya na tatapos sa lahat ng kanilang kasamaan. Ang ibig sabihin mo ba na ang pagkakakilala nating tatlo ay hindi sinasadya kung di nakatadhana? Tumpak ang sinabi mo, Alan. Subalit huwag kayong mag-alala. Walang mapapahamak sa inyo ni isa dahil kaming dalawa ni Lolo Efren ang bahala sa inyo. Pagkatiwalaan nyo lamang kami ng lubusan at ang propesiya ay hindi mababali. Dahil sa ilang taon na rin namin iyong hinintay at pinangalagaan ni Lolo. Hindi ako makapaniwalang kasama kaming dalawa ni Dante sa propesiyang yun. At ang alam ko lang sa mga oras na ito ay magbabakasyon lamang tayo upang makalanghap ng sariwang hangin dito sa inyong lugar. Subalit mukhang buhay pala ang magiging kapalit sa pagpunta namin rito. Tulad ng sinabi ko sa inyo, Alan, ni isa sa inyong dalawa ni Dante ay hindi mapapahamak. Magtiwala lamang kayo sa amin ni Lolo Efren. Nandirito na rin lamang kami. Wala na kaming magagawa roon kung di ang makipagtulungan na lamang sa iyo upang may sakatuparan ng propesiya. Subalit wala kaming kakayanan ni Dante ng tulad sa inyo ni Lolo Efren. Ano ba ang maaari naming mayambag? Ang lahat ay nakatakda na, Alan. Maghihintay na lamang tayo ng takdang panahon sa araw mismo ng festival. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo ang iba pang mga mangyayari. Kaming dalawa lamang ni Lolo ang nakakaalam noon. Kaya naman pagtitiwala nyo lamang ang aming kailangan. Hanggang sa makarating na ang tatlo sa tahanan. Sinalubong naman sila ng matanda
Nakangiti itong nakatingin sa kanilang tatlo habang nagwiwika ng, "Napakalaki naman ang nahuli ninyong baboy ramo. Masarap ang laman ng native na baboy na nanggaling sa kagubatan. Sa kadahilanang ang kinakain ng mga ito ay gulay at damo. Alam kong sinabi na sa inyo ni Cesar ang uri ng kanyang pagkatao. Tanggapin niyo pa rin siyang maluwag sa inyong kalooban. Sa kadahilanang hindi siya masama na tulad ng ibang nilalang. At ang tungkol sa propesiya, walang ibang makakapigil rito. Sa kadahilanang nakatakda na itong mangyari." Kinatay na ng tatlo ang baboy ramo, subalit kinuha ni Lolo Efren ang dugo nito. Ibinuhos iyon sa paligid ng tahanan, pati na rin sa labas ng bakuran. Habang may ritual itong ginagawa, na makalimang beses na umikot sa paligid ng kanilang bahay. Nakakaramdam na rin ng takot ang dalawa at kinakausap na ni Dante si Alan. Nagyayaya na itong bumalik ng Maynila. Subalit dahil sa lakas ng pandinig ni Cesar, dahil na rin sa kakaibang uri ng pagkatao nito, pinagsabihan niyang dalawa at muling nagwika ng, "Nalalapit na ang festival. Huwag na kayong magtangka umuwi. Ikapapahamak nyo lamang yon. Marami ang nag-aabang sa inyo dyan sa labas at naghihintay lamang ng pagkakataon. Ito ang huwag nyong alisin sa inyong isipan, Dante at Alan. Huwag na huwag kayong aalis sa aming poder upang hindi kayo mapahamak. Pagkatapos ng gabi ng festival, kinabukasan ay ako mismong maghatid sa inyo sa baba. Subalit ang totoo niyan, hindi nyo na ako makakasama sa pagbalik ng Maynila. Mananatili na ako rito kay Lolo upang alagaan siya hanggang sa lubusan siyang tumanda. Halina kayo at lutuin na natin ang karne ng baboy ramo." Nag-aalinlangan man ang dalawa sa kanilang pananatili roon, subalit wala silang magagawa. Ikinalma na lamang nila ang kanilang sarili hanggang sa dumating ang araw ng festival. At kahit nga nandoon sila sa may bundok, ramdam nila ang pagiging abala ng mga tao. Sa kadahilanang may nakikita silang taong dumaraan malapit sa tahanan. Animoy nang gagaling pa iyon sa pinakatuktok ng bundok, habang binabaktas nilang daan pababa upang makapunta ng bayan. Habang silang apat ay naghahanda rin upang magtungo roon at manood ng kasiyahan sa festival. Maya-maya pa'y sinimulan na nilang apat ang paglalakad. Malayo-layo rin ang kanilang lalakbayin bago sila lubusang makarating sa bayan. At habang patuloy nga silang naglalakad, palingalinga itong si Cesar na animoy may nakikita sa paligid ng kanilang dinaraanan. Sambit na wika pa ng matanda, "Huwag kang manggigil, Cesar. Hindi pa ito ang tamang oras, kaya hayaan mo lamang sila. Sa kadahilanang wala pa silang lakas ng loob na makalapit sa atin sa ngayon. Ipagpatuloy mo na lamang ang iyong paglalakad at huwag mo silang pansinin." Napapagitna noon si Alan at si Dante, habang nasa unahan naman si Cesar at si Lolo Efren ay nasa likuran. Hanggang sa lubusan silang makarating sa bayan at dinatna ng kasiyahan ng festival. Nanggaling sa iba't ibang barangay ang dumalo, habang manghang-mangha si Alan at si Dante sa mga ipinapakitang galing at talento ng mga taga-Leyte. At nang matapos nilang makapanood, nagtungo sila sa kaibigan ni Lolo Efren na naninirahan sa kabayanan. Pagdating roon ay kagad silang hinainan ng masasarap na pagkain. At habang abala si Alan at Dante sa kanilang pagkain, nag-uusap si Lolo Efren pati na rin ng kanyang kaibigan. At maya-maya pa'y tinawag na rin si Cesar na animoy may malalim na pinag-uusapan. Napansin ni Alan ang kakaibang palakol na tanso. Iniabot iyon ng kaibigan ni Lolo Efren kay Cesar. Malugod namang tinanggap ni Cesar iyon at nagpasalamat sa kaibigan ni Lolo Efren. Inawakan pa nga ito ng kanang kamay sa kanyang ulunan, habang si Lolo Efren naman ay may kakaibang bato na ipinalunok kay Cesar. Animoy ritual ang ginagawa ng dalawa sa aming kaibigan.
Sa kadailanang pareho na itong nagdarasal habang nakataas ang kamay ng dalawa at nakatutok sa ulo na ni Cesar. At nang matapos na ang lahat ng yun, bumalik na sa aming kinaupuan si Cesar. Subalit may hawak-hawak na itong palakol na ang kabuuang talim nito ay yari sa kumikinang na tanso. Binalot iyon ng pulang tela ni Cesar at maya-maya ay nagyaya na umuwi si Lolo Efren. At nang makarating na nga kami sa tahanan, kakaiba na ang kinikilos ni Cesar na para bang hindi na ito mapakali sa bawat lumilipas na minuto. Hanggang sa kinagabihan, nasa silid na kami noon ni Dante at nagpapahinga, samantalang si Cesar at Lolo Efren ay nananatiling nakaupo sa may balkonahe. Nang biglang may malakas na bumagsak sa aming bubungan. Sa tapat mismo yon ng aming silid kung saan kami nagpapahinga ni Dante. At meron kaming narinig na napakalakas na halakhak na animoy tinig ng isang matandang lalaki. Hanggang sa may nagsalita ng, "Hindi nyo pa rin binibigay sa amin ang handa sa karawang ito. Cesar, pati na rin ikaw, tandang Efren. Napakaliit lamang na pabor ni hindi nyo man lamang kami mapagbigyan. Ipaubaya mo na sa amin, Cesar, ang iyong dalawang kaibigan upang hindi na tayo humantong sa malagim na pangyayari. Eto na, Cesar, ang matagal mo nang hinihintay. Ang ibang mga kasama ng pinunong ito ay nasa paligid lamang ng ating tahanan. Hindi nila kayang pumasok sa ating bakuran dahil sa mga ritual na aking ginawa, maliban lamang sa pinunong ito na mayroong malakas na pangontra sa kanyang katawan. Lipulin mo ang lahat ng yan, Cesar, upang may pagiganti mo ang iyong mga magulang." Narinig na lamang namin ang tinig ni Cesar na nasa likuran na ito ng tahanan na nasa tapat ng aming silid na pinagpapahingahan. Sambit na wika pa nga nito ng, "Ikaw ang pumaslang sa mga magulang ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa kanila. Ito na ang tamang panahon ng propesiya. Lilipulin ko kayong lahat ng mga alagad mo." Hanggang sa narinig na lamang namin ni Dante ang sigawan ng mga nilalang sa labas ng tahanan na may mga umaalulong pang mga aso na animoy nagmamakaawa ang mga ito sa ginagawa sa kanila ni Cesar. Hanggang sa maya-maya ay tuluyan ng nanahimik ang paligid nang bigla namang bumuhos ang malakas na ulan at hindi pa rin bumabalik si Cesar sa tahanan. Pati na rin si Lolo Efren ay hindi na namin naririnig ang tinig. Kaya naman lumabas na kami ni Dante ng silid. Pagsipat namin sa may balkonahe, sakto namang dumating ang maglolo habang basang-basa ng ulan. Sabay wika ni Cesar habang nakayuko sa amin ng, "Bukas na bukas rin, ihahatid ko na kayo sa sakayan papuntang Maynila. Patawad sa inyong dalawa, pati kayo ay nadamay sa propesiyang ito. Maaasahan ko ba kayong dalawa na sana ay kalimutan na lamang ang lahat ng mga pangyayaring ito? At alam ko namang walang maniniwala sa inyo sa kadailanang magmumuka lamang kayong katawa-tawa sa kanilang mga mata at pandinig." Muli na kaming bumalik ni Dante sa aming silid. Subalit hindi kami makatulog hanggang sa kinabukasan. At sa pagsikat nga ng araw, inihatid kami ni Cesar sa sakayan patungong Manila. Subalit bago kami umalis ng tahanan, sinipat ko ang paligid nito sa pagbabaka sakaling may naiwan pang bakas ng mga nilalang. Wala man lamang akong nakita ni isang bakas. Marahil ay tinapon ng dalawang maglolo ang katawan ng mga ito sa di kalayuan. At ang mga dugo naman ay inagos ng malakas na ulan. Dalawa na lamang kami ni Danteng bumalik ng Maynila. At simula noon ay wala na kaming nabalitaan tungkol kay Cesar. At hindi na kami nagkaroon pa ng interes na alamin pa iyon. Dahil na rin sa nararamdaman naming takot sa mga pangyayari. Na para bang ang nararamdaman namin noon ni Dante sa mga oras na yun ay naging pain lamang kami sa mga nilalang sa piling ng aming kaibigan upang may sakato para ng kanyang propesiya. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito.
at napakahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga.